yung transformation ko na sinasabi na from the darkness naging eto na ako. Parang pupunta sa mga, sorry sa mga bar, gay bar or disco bar na ang preference is same din. Hindi ko na siya ina-acknowledge. Parang ganun. Parang ano na siya, parang nilubog ko na sa tubig na hindi na siya pwedeng lumutang pa. Parang ganun. Yung feeling ko na ganun. Na ayaw ko na siyang balikan. Kasi parang pag binalikan ko pa yon, sabi nga, no turning back doon sa praise and worship natin, no? Sa Christian song, no turning back. Parang doon ko na realize yung kanta na yon na wag mo nang balikan yung mga bagay na yon kung talagang yung kalooban ni Jesus Christ is para lang sa kanya. Parang ganun. So parang ganun, yung time na yon. So, nung bumalik kasi ako from Middle East, bumalik ako dito sa Pilipinas. And then before mag-pandemic kasi yun eh. Nagpray ako na sana sa age ko na to and sana magkaroon ako ng kahit na yung mga pinagdaanan kong ganon sa buhay ko and even up to now no is magkaroon ako isang maayos na work ganon, may makasama ako sa or magkaroon ako ng trabaho na magsusustain sa akin for life na parang ganon. Kasi hindi ko na-expect na nung pray ko na yon is dininig niya. Tapos, napunta pa ako sa isang employer na Christian. Wow. Hindi ko na, yes, hindi ko ina-expect na yung magiging boss ko, Christian pala. So, parang dun nag-start yung transformation ko na sinasabi na from the darkness naging eto na ako. Parang hindi na ako yung parang tulad dati kasi parang 2 months nung nag-work ako sa kanila, they invited me sa church. And that's the time na nun ko lang nalaman na Christian pala sila. And same din tayo, no? Ng feeling, kasi nung high school ako, na-invite din ako sa mga ganyang Christian. So parang, ang reaction ko noon was, ano ba yung mga Christian na yan? Ang ingay. Tapos kung kumakanta sila, ganyan, grabe, umiiyak nagbabasa ng Bible, ano ba yan? Parang hindi ko feel yung ganon. So parang gusto ko kasi sa Catholic lang, parang ganito. Pag simba mo, okay na, lalabas ka ng simbahan, parang ganon. Pero hindi pala. Nung time na invite ako ng mga boss ko, ganun pa talaga sila mag-preach from the Bible. So parang iba yung feeling pag nandun ka na, yung parang seryoso ka na ay ito na, kailangan ko tong makita paano talaga ginagawa or nagpipreach yung mga pastor sa Christian church yun. And then that's the time na parang may something dun sa worship song na kinakanta nila na parang bigla akong umiyak. Sobrang naiyak ako. Hindi ko alam, kahit anong dami ng tao dun sa church, hindi ako nahiya. Siguro dahil yun yung time na eto na ako, kailangan ko mag-transform na. Parang doon ko siya nakilala, si Jesus Christ. Sobra. Sobra. Tapos, nag-iba na yung ugali ko. Dati kasi, gaya ng sinabi mo kanina, habang nakikinig ako, palamura ka. Same tayo, sobrang palamura ako. Walang araw na hindi ako nagmumura. Tapos, walang araw na hindi ako nagagalit. Yung, mambilis akong magalit. Sobrang bilis, sumisigaw ako. Bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos, may mura na. Pero, starting nung na-invite ako ng mga boss ko, iba pala yung feeling na, kaya pala yung mga boss ko is, but sobrang humble nila. Hindi sila yung mga tipo ng boss, like, mainitin ng Strict. ulo, nagmumura, or magagalitin. Sila yung parang kahit anong problema dito sa company, sa office namin, is, okay lang yan, no? Okay lang yan, mag-pray lang tayo, pray lang tayo. So parang, minsan sinasabi nila na, okay lang ba yung mga boss natin? Mag-pray lang ba tayo? Tapos okay na yung problems eh. Ganun sila eh. Ganun sila eh. Tapos parang, okay, we realize na, nga no, ang galing kasi magpe-pray lang kami, then yung mga problem na pumapasok sa negosyo, biglang nare-resolve na agad. Hindi naman agad-agad, no? Parang in God's time lagi, parang sinasabi nga, no? In God's time,
I, the Lord, will make it happen. So parang yung sa Isaiah 60 verses 22,